This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. We are together again this week for our weekly discussion on issues that matter to you and me and to the nation. And this past week, itong nakaraang linggo ay unang linggo ng administrasyon ni Digong or President Duterte. And ang pinaka-prominente sa mga aksyon dito sa unang linggo ay itong krusada laban sa droga. And maraming natutuwa, merong mga binabatikos po itong nangyayari. And we have to help us assess this first week with a critical eye, the former presidential candidate and po-Layath killer, yung nagpabagsak po kay American Senator Grace Poe, si Lito David, na unang nag-file ng case laban po kay po tungkol sa citizenship and other questions there. And he is now, of course, an advocate for the rule of law. And the first question in this drug crusade, anti-drug crusade ni President Duterte is the rule of law. Yung due process daw, hindi sinusunod. And halimbawa, yung nemesis daw ni Duterte na si De Lima sa Senado ngayon, iimbestigahan daw itong mga anti-drug killings, and titingnan kung ito ay ayon sa due process. So let's go to Mr. Lito David and ask his critical view about this. So far, Kamentong, maganda naman yung naging reception din ng taong bayan dun sa nangyayaring pagsawata dito sa problema natin sa droga. Pero ang nais ko lamang bigyan ng emphasis dito, Kamentong, is ang dalawang pagkakamali ay hindi maaring magbunga ng isang tama. Wala namang sino man na mamamayan na sasagka doon sa kagustuhan ng administrasyon na tanggalin talaga itong problema na ito. Subalit, kinakailangan na bagaman kailangan nating solusyonan itong problema na ito, ito ay nararapat lamang na dumaan doon sa sinasabi nating rule of law, due process, and on the whole, yung respect natin for human rights. Ito naman ang reaksyon ng iba na kumakampi doon sa kampanya ni President Duterte na maaaring ang sasabihin ito summary execution ng ilang mga suspect, no? Pero 30 taon na nila naririnig ang mga rule of law, due process, alam din ng marami na yung mga huwes na bibili, at napapanood din ng iba yung aktual na uhulihin ng mga kilalang drug addict, and drug pusher, ikukulong, ilalabas ng huwes after a few days, and paikot-ikot na lang, labas-pasok, pero tuloy all these past years. Tumanda na yung iba na pinapanood itong cycle na to. So, totoo po yun, no? Pero yung problema, nandoon sa proseso kung paano natin patatakbuhin yung proseso. Hindi doon sa kung papatayin mo yung tao right away. No? Kaya nga ang sinasabi ko dito, hindi dapat nawawala yung paggalang natin sa karapatang pantao. Kahit ano pang kagrabe yung problema na nais nating bigyan ng solusyon. Yun lang naman po ang ating sinasabi dito sa naging kampanya. Nitong nagdaang linggo, no? And even before that, na nangyari na, marami na tayong nakikita na buhay naman nung kinuha, tapos suddenly sasabihin ng laban, no? Naging standard
naging standard na response na ng pulis. Bakit napatay? Nanlaban eh. Lumaban. Oo, nanlaban, nang agaw ng barel, pumutok, etc. Pinutukan na rin, yung mga ganon. No? That's 103 people already in the span of less than a month. No? In the span of less than a month, from the time na magkakaroon na ng turnover, tsaka itong first week na to. Itong first week na to, something like 25 kaagad ang pinatay nila. Sa ganang punto ng paggalang sa karapatang pantao, yun po ay mali. No? Sa tingin ng maraming tao, maaaring sabihin desensitized ang ibang mga hindi na naapektuhan din tong mga summary killings, under the guise of inagaw yung baril at nababaril. No? But ito ang talagang nakukuha kong feedback sa mga tao diyan sa barangay level, na magandang epekto ng lahat dahil yung mga kilala nilang addict talagang they turn themselves into the local barangay at humihingi ng tulong na maalagaan sila, kasi natatakot silang baka ma-liquidate nga sila. And so the fear itself seems to be creating conditions where there is an attempt of these people to try to clean themselves. Yes, but I'm afraid yung the fear is not sustainable. No? Yung changes na nangyayari dahil yung mga mamamayan ay natatakot, no? Hindi yan sustainable. No? Alam naman natin yan, Kamentong. No? Ano yung magiging sustainable? Sinabi niyo yung desensitized na actually ang marami sa ating mga mamamayan, no? Hindi lamang dito sa aspeto ng pagsugpo dito sa mga addict, sa mga supplier ng drugs, etc. On the whole, yung ating value for life talagang relative na ngayon eh. Everything is so relative nowadays na okay na yan, no? Yung concept natin ng morality, medyo nagbago na ng gusto, no? Hindi natin siguro kakaila, na ang maraming tao sawan-sawa na dahil linggo-linggo, buwan-buwan, meron silang mababasa yung karumal-dumal na krimen ng mga drug addicts sa sariling mga pamilya, sa mga kapitbahay, sa mga taga-barangay, kung paano pagsasaksak, yung hinos talaga ang krimen ng mga drug addicts. Kaya itong seems to be a small price to pay for many people. For example, my own attitude at this time is, sawa na rin ako na bumatikos batay sa due process and so on, and we are sticklers to the law, but it has come to a point na ang sinasabi ko, naghihintay ako ng talagang miyembro ng mga pamilyang sabihin natin na-execute, na talagang magrereklamo at sasabing inosente yung nasakripisyong yun, to the extent that magpa-file ng kaso and so on, or will write to Duterte to appeal for justice, pero wala pang ganyan. Wala pa po. Nasa pa tayo eh. Nandoon pa tayo sa period na talagang lahat ng tao natatakot. Shock ang mga tao. Eventually, I think meron mga lalabas dyan later on na yung aming kapamilya na inyong pinatay ay wala naman talagang kasalanan, etc. Yung bagay na yan, Kamentong, yung role na yan na dapat na yung pagre-remind sa ating mga mamamayan na bagaman kailangan nating solusyonan tong problema na to, merong pamamaraan na hindi natin kailangan kitlin yung buhay ng mga tao. Merong pamamaraan na eventually mabibigyan ng hustisya yung mga naging biktima nitong mga tao na ito sa tamang panahon. Kaya it's our role. Yung ordinaryong mga mamamayan, posibleng nadadala sila nung damdamin nila na sawan-sawa na kami. Pero sa mga katulad nating mga tao, kailangan pa rin na nariyan tayo at i-remind natin, hindi lamang ang mga mamamayan, kundi maging ang gobyerno na sandali po, hindi po karapat dapat itong ginagawa nyo, hindi ito ang tamang pamamaraan. Kasi may mga darating din na pagkakataon na meritorious yung kaso, subalit tinapos mo na. So wala nang mangyayari. So yung magkakaroon ng mas malawakang injustice,
kung ipababayaan lang natin itong mga ganitong bagay na magpatuloy. Pero siguro, hindi lang siguro, nakikita ko naman na aware ang Duterte administration sa maaaring maging kalabisan nitong unang simula nila ng krusada. And they themselves are saying that somehow, number one possibility is that the drug lords themselves are liquidating their assets para hindi na makapagsumbong sa otoridad tungkol doon sa mga mas malaki pa. Merong mga pronouncements ang gobyerno na sa mga lumalabas sa mga payagan na sila din ay nag-aalala na nasosobrahan na itong vigilantism, and they're not for vigilantism, sabi nitong police chief na bago, no? I think the administration is also aware. Ngunit yung shock effect seems to have some positive effect. And number two, nag-escalate naman, nag-elevate naman ang kanilang hunting season on the drug pushers to the level of the generals, the 5 generals that were named. Anong reaction mo doon? Tama lang yun na ma-identify na, pero hindi naman kailangan na isiwalat mo kagad ang mga pangalan nito mga tao nito. Tsaka mo sasabihin na imbestigahan nyo yan. Ano? Nagawa mo na maipahiya yung tao. Pagkatapos, saka mo palang sasabihin na investigate. Ako naman, ang reaksyon ko doon sa Facebook, sinagot ko yung ibang mga opinion, iba't ibang mga opinion. Sabi ko, whether they're eventually proven innocent by their lawyers, and a lot of guilty people can be proven innocent by the law and by the judges, no? Dapat hiyain na din sila dahil sa failure ng drug campaigns, and they are generals eh. They are responsible. Of course, may mas mataas, si Executive Secretary Ochoa dati. May nagtuturo na doon. Hindi pa umaabot ang investigasyon doon kay Ochoa. Kay Noynoy Aquino mismo, because they had 6 years. And the problem has worsened to the point na wini-welcome ng mga publiko nga itong drastic measures ng Duterte administration. Pero for that matter, Kamentong, dapat kung ipapahiya mo doon sa aspeto na yun, sa context ng sinabi nyo, hindi dapat lang yung 5 general, kundi the entire PNP organization must be put to shame, no? Bakit yung mga naging katulad nung isang nag-retire na chief ng PNP, dapat isasama mo siya diyan, no? Na wala kang ginawa nung panahon mo, etc., etc. No? Well, at least sasabihin naman ngayon ng mga sumusuporta dito sa kampanya na nagsimula na, di ba? Nagsimula na. Yan. Pero yun pa rin, sa akin pong palagay, Kamentong, we should never stop reminding government, we should never stop reminding our own people, especially those who have been desensitized, na kahit ganong kagrabe yung problema na nais nating bigyan ng solusyon, hindi kasagutan ang gumawa ng limang general lang, pero 35 mayors, baka mas marami pa lahat ito eh. There are how many mayors Pailan na nila ng kaso kung nandiyan na talaga yung mga ebidensya. Hindi yung sasabihin mo na yung pangalan, pagkatapos tsaka mo palang iimbestigahan. Mali din po sa akin naman, okay naman sabihin ng mga pangalan kasi these are public officials. They should not be sensitive to this. Sasabihin nila, yung mga pamilya nila, well, that's part of the responsibilities. At the very least, wag yung presidente ang maglabas noon. Kasi pagka presidente na ang naglabas, sabi nga nung isang abogado, no, yung isang magaling na abogado, sabi niya, kapag ang presidente na yung naglabas niyan, sa bandang huli, sa review process ng kaso, no, ma-influensyahan na yan, yung review. Tsaka po, in the end, ang presidente ang may final say niyan eh. Okay, conclusion. We have a few seconds left, then we go to the foreign affairs issue ng Duterte government. As I've said, 2 mistakes will not make a right one. No? So, kaya po ang sinasabi natin dito, hindi tayo tumutunggali doon sa nais na mangyari ng ating Pangulong Ginoong Duterte, no? Doon na bigyan na ng solusyon finally itong drug menace na to. Pero may mga pamamaraan na karapat-dapat na susunod, na bibigyan ng respeto at paggalang yung karapatang pantao. Hindi natin kailangang patayin. Ang kailangan natin ay bigyan ng hustisya, hindi lamang yung pinatay, no, or yung mga pinapatay ngayon, kung hindi yung mga na-biktima. Kasi mas maganda makita ng mga na-biktima na
nagsasuffer din siya kung siya ay naikulong, no? Kaysa dun sa pinatay, no? Yun po yung aking pagtingin diyan. Okay. Well, anyway, it's only been a week. Let's watch the second week of the anti-drugs crusade of the Duterte administration. Stay on. We'll talk about the impending issues about the arbitration sa China Sea issue and the broader foreign policy direction ng gobyerno ni Duterte ngayon. Okay, let's take this break.